I can't let you go. Biglang huminto sa paglalakad ang kaibigan ko at may pagkalito sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin, sabay sabi, "Ano?" "Said, I love you, but I lied." Ulit ko. Iyan ang ibig sabihin ng silly bill. Whatever, at napamura. Sabi niya, habang pagod na pagod kaming naglalakad sa madilim ngunit abalang gabi ng Cubao. Kagali lang namin sa school at pareho kaming pagod na pagod. Mukhang kawili-wili iyon, tanong ko. Planning to make it a story title. Once I think of a plot. Gumagawa ka na isang piraso na hindi mo man lang tatapusin. At mabubulok na lang yan sa mga drafts mo. Sinampal ako ng big time niyan. Literal na lahat ng aking mga gawa ay hindi natapos. Na ang karamihan sa mga ito ay walang katapusan. Hindi ko alam kung bakit. Palagi kong nararamdaman na ayaw ko silang matapos kahit anong pilit ko. Well, this time, medyo confident na ako, sabi ko. Tatapusin ko na. Huminto kami nang makarating kami sa terminal ng bus. What made you think like that? She asked while smirking. Pustahan. Think like ka na naman. Okay, sige na. This time ayoko na, sabi ko. Alam mo kung bakit? Dahil itong story na ito ay nagbibigay sa akin ng out of this planet feeling na hindi ko ako pamilyar. Actually, storyline lang ang title na naisip ko noong nasa bus ako last week. Simula noon, eto na. Sobrang sumakit na yung ulo ko at hindi mawala-wala na parang may kaluluwang pumasok dito. Hay nako, antok lang yan, she said while laughing. And all of a sudden, her expression changed after she saw my expression change also. Nagula ito sa sobrang gulat na mukhang hanggang sa mapanuksong nakangiting ekspresyon. Ano? Tanong niya. Anong meron? Nandito siya, sabi ko. Yung cute, mysterious guy na sinasabi ko sa'yo. Dagdag ko sa halos tabulong ngunit kinikilig na boses. Ha? Saan? Tanong niya at nagsimula siyang tumingin sa paligid. Darating na siya. Huwag kang lilingon ha. Don't. I told you not. Oh my gosh. Para bang masyadong mabagal ang pag-ikot ng mundo. At ang gravitational force ay nasa abnormal na mabagal na takbo. Nakita ko siyang naglalakad patungo sa amin. Ilang pulgada na lang ang layo niya. At nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya at bigla siyang dumaan sa akin. Naiwan akong nakatayo na parang frozen na karne at bahagyang nalaglag ang pangako. Ano na lang iyon? Tanong ng kaibigan ko na nakakunot ang noo. Ang boring naman. Aalis na ako. Nandito na ang bus eh. Tumingin siya sa akin. Magkita na lang tayo sa school. Bye! Habang wala pa sa akin ang aking kaluluwa, kumaway ako pabalik at umalis na ang bus ng kaibigan ko. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin ko sa lalaki na nakaupo sa waiting area. Gaya ng nakagawian, suot niya ang kanyang pang-opisina na kasuotan. Nakasukbit ang puting polo shirt, nakasuklay ang medyo brownish niyang buhok. At sa likod ng mga salamin na iyon, ang paris ng misteryosong mga mata. Tinitigan ko siya gamit ang mga mata ko. Parang iniimbestigahan ang bawat parte niya. Hindi ako fan ng mga bus, actually. Mas gugustuhin ko pang sumakay ng MRT dahil ang traffic jam sa Quezon City ay isang hell branch sa Pilipinas. Pero simula nang makilala ko ang lalaking ito, nagbago na ang lahat. Not entirely. Dahil estranghero pa rin siya sa akin. Hindi ko nga alam ang pangalan niya at baka hindi niya ako pansinin. Gayunpaman, mula nang napansin kong palagi siyang sumasakay ng bus sa eksaktong parehong oras ng araw at palagi siyang nakaupo sa waiting area, I felt myself having a crush on him. I found myself attracted to him. Sino bang hindi? Siya ay tila napaka-perpekto, matipuno, matangkad, may mukha na may nakakamatay na jawline. Ang Diyos ay tila lumikha ng isang tao mula sa aking mga hiling. Pero never kami nag-usap. Hindi kami nagkaroon ng anumang uri ng pakikipag-ugnayan. Not until tonight, tumingin siya sa akin.
Nagtama ang aming mga mata at ngumiti siya sa akin. Nang maramdaman kong namumula ang pisngi ko, muli ko siyang nilingon. After months of stalking him, alam ko na ang routine niya. Napatingin ako sa kanya, napatingin ako sa relo ko, at napangiti ako. 10:03, titingin siya sa kanyang cellphone. 10:03 na, at tinignan niya ang kanyang cellphone. Mapapabuntong hininga siya. Napabuntong hininga siya. Tatanggalin na sana niya ang salamin niya. Tinanggal niya ang salamin niya. Minasahe niya ang pagitan ng kanyang mga mata. Ginawa niya. Tumingin siya sa mga bata sa paligid at ngumiti. Dahilan para tumibok ang puso ko. Ang sino mang papasok, isang PWD, isang babae, o isang senior citizen, at mag-aalok siya ng kanyang upuan. Pumasok ang isang babaeng buntis at tumayo ito. Binagyan siya ng upuan na may tunay ng ngiti. Kukunin niya ulit ang cellphone niya. Oh, teka. Hindi niya sinagot ang tawag. Saan siya nakatingin? Teka, nakatingin ba siya sa akin? Bakit parang napamura ako? Nakatingin nga siya sa akin. Agad akong lumingon. Para akong bata na nahuli ng mama niya na may ninakaw sa bulsa niya. Hindi na napigilan ng puso ko ang kumabog ng sobrang lakas, parang gustong lumabas. Shh! Tumahimik ka, puso ko. Tumahimik ka. Matapos huminga ng hangin, kinuha ko ang aking cellphone at palihim na tumingin sa likuran ko sa pamamagitan ng screen upang tignan siya, at sa sobrang takot ko, nahuli ko ang aking sarili na sumigaw at napamura. Tulad ng isang uncultured na namatay na balyena sa dagat, napasigaw ako sa gulat at napalingon sa akin ang lahat. Pagtingin ko sa screen ko, nakita ko yung mukha niya at nasa likod ko lang siya. Anong solid slapping words ang mga iyon? Tanong niya at tumawa ng mahina. Sorry kung nagulat kita sa anumang paraan. Teka, kausap niya ba ako? Sa harap ko? Pasensya na. Dagdag niya. Anong gusto mo? Tumingin siya sa akin at may ngiti sa labi. Kung siya ay napighani o iniisip na ako ay pipi, wala akong idea sa lahat. Hi, sabi ko. Nagpapanik lang ako. Ha? Kung sanang isiping bobo ako? Bakit ko naman iisipin yun? Tanong niya. Nagulat siya pero nagawa niyang ngumiti. Itatanong ko lang sana sa'yo kung may panulat ka. I gotta write something before it fades from my mind. Pen, marker, o ballpen? Mukhang pinipilit niyang hindi tumawa. Ballpen? Meron, sabi ko at binuksan ko ang bag ko. Nanginginig ang mga kamay ko. I murmured after kong malaman na wala akong decent pen na dala. Pumikit ako na mariin at bumuntong hininga. Here, pinabot ko sa kanya. Oh, salamat, sabi niya at lumiti. Mercury drug? Giveaway nila yan. Di ko yan ninakaw sa store nila. I reasoned out, and heaven knows how I hated myself for sounding so defensive. Sa tingin ko, kami na, at naisip ko na iyon na pinakabobo na nasabi ko sa buhay ko. Simula nung gabing yon, hindi na ulit kami nag-usap. Bakit? Kasi, I bet, sobrang awkward ng pakiramdam niya. Umiiwas pa nga siya sa mga mata ko sa tuwing titingin ako sa kanya. At hindi ko siya masisisi. Isipin ng isang madilim na gabi sa isang istasyon ng bus. Sinabi sa iyo ng isang babae, ikaw ay soulmate at hihilingin kang lumabas kasama niya at uminom ng inumin nang hindi mo alam kung sino siya. Lumipas ang mga araw at lalong lumaki ang awkwardness sa loob ko. Madalas ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin at agad akong umiiwas ng tingin pagkatapos kong ipahiya ang sarili at isakripisyo ang tanging dignidad na meron ako. I felt so pipi, and at the same time, tulala lahat. Hi, hindi ka ba upo? Muntik na ako mapatalon sa ere nang may nagsalita at siya iyon. Nakaupo siya sa waiting area. This time, he was wearing his usual attire and usual handsome face na hindi kayang labanan ng sinuman. Kanina ka pa nakatayo riyan, sabi niya. 11:00 na ngayon. Without talking back, umupo ako sa kabilang dulo ng bench. Kasama siya sa kabilang dulo.
Naramdaman kong medyo nanginginig ang mga paa ko. Lumipas ang minuto at nakaupo pa rin kami doon. Ang daming bus na dumating at umalis, pero wala kaming sinakyan ni isa. Ibinaba niya ang kanyang mga libro. Galit ka ba sa akin o ano? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya at medyo nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? At bakit naman ako magagalit sa'yo? Hindi ko alam, sabi niya. I just feel like you are. Bakit ka uupo ng ganun kalayo sa akin kung hindi naman? Hindi naman kasi tayo close, sabi ko. Hindi mo nga kilala kung sino ako. Then, let's get close, sambit niya. At ipaalam mo sa akin kung sino ka. Ano? I blurted out. Gulat na gulat. Ako si Levi, sabi niya. Ikaw? Ana? Ana? Kasama ba yung nauutal na salita? Biro niya. Hindi. Nakakasakit kong sabi. Ana? Tumawa siya. Mukha kang galit eh. Hindi ako, sabi ko. You sounded like you are really mad at me. Hindi mo man lang ako kinausap after our talk last week. And dahil akala ko niloloko kita, you did, sabi niya, na bahagyang pang tumawa. And I found it cute a bit. Ano bang sinasabi niya? Napalingon ako sa paligid dahil good gracious, hindi ko kinaya ang mga mata niya. Bakit mo iniiwasan ang mga mata ko? Tanong niya. Hindi ko alam, sabi ko na nagpapanik. Oh, naiwan ka naman ng isa pang bus, sabi ko. Pilit na iniiba ang topic. Nagkaroon ng maraming bus na dumarating at umaalis, pero bakit hindi ka sumasakay? I followed. Hinihintay kitang makasakay muna. Ha? Natatarantang tanong ko. Sabi ko, hinihintay kitang makasakay at umalis muna. Simula noon, ginagawa ko na iyon. Bakit? Tanong ko. Doon ko napansin na sa pagitan namin, lagi akong nauunang umalis. Napangiti siya. Hindi ko alam. Why? There are things that words can't suffice. There are things that words cannot reason out. Hindi, mariin sabi ko. Dapat may dahilan. Gusto mo ng dahilan? Yes, I do, mariin sabi ko. Tumingin siya sa ibaba. Pumuntong hininga siya at ibinalik niya ang tingin sa aking mga mata na para bang kinikilig ako sa loob ko. Siya ay seryosong napatingin sa akin at sinabi, dahil sa tingin ko, gusto kita. Simula noong gabing iyon, nagbago ang lahat. Nagbago ang mga bagay para sa ikabubuti. Umamin siya at umamin din ako. It was a mutual feeling and we decided to make it official. One cold night in the terminal. Ano? Bulalas ko. Anong tayo na? 2 linggo pa lang tayo. 2 linggo lang. Halos hindi tayo makakilala at ganitong oras lang tayo nakikita. Dahil free time nating magkasama. Tapos gusto mo for a lifetime na? Wala ka na ba sa tamang pag-iisip? No, I'm not. Sabi niya at umaarte siya na parang nasaktan. I just don't wanna lose you. Sa 8 bilyon na taong nasa planetang ito, ikaw ay bukod tangi. Sa tingin mo ba, kakayanin ko pag nawala ka sa akin? Hindi pwede. I better build. Mataas ang bakod ko. Natawa ako. Pero mahirap sabihin. Ilang araw pa lang tayo nagkikita. Hindi mo pa nga ako lubusang kilala. Ha? Mahalaga ba iyon? Tanong niya sa akin. I have the rest of my life to know you. Napangisi ako. Marunong ka talaga manghuli ng puso ng isang babae. Ngumisi siya at sinabing, it's a talent. Maayos naman kami. May mga pagkakataon gusto kong pumunta sa opisina niya. Pero pinigilan niya ako dahil pinabawalan ito ng amo niya. Pero gagawin ko pa rin nang hindi niya nalalaman. Nakatingin lang ako sa kanya sa malayo. Ang makita ang aking mahal na sobrang abala sa mga gawaing papel ay talagang bagay sa akin. Minsan, gusto ko na lang siyang hilahin sa necktie at halikan. Sa tuwing nakikita ko siyang gumagawa ng trabaho niya, angkat niyang tignan. Parati kong iniisip kung sino man sa mga kaopisina niya ang sumubok na manligaw sa kanya. And to my surprise, marami sila. Sa kabilang banda, pumupunta din siya sa school ko at personal na nagpakilala sa mga kaibigan ko bilang boyfriend ko. Umasta sila na parang insecure, pero alam kong masaya sila tungkol dito.
Sa hinaharap, ano ang nakikita mo? Tanong niya sa akin isang gabi pagkatapos namin kumain sa isang fast food chain at papunta na kami sa terminal ng bus. Ano ang nakikita ko sa aking hinaharap? Ulit ko at ngumiti. Ikaw! Ngumiti siya ng mahina. 19 ka na, 24 na ako. Binubuo mo pa ang sarili mo. Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa kanya. Bakit? Tanong ko. Anong masama doon? Yung magulang mo, sabi niya. Ayaw nilang malagay ka sa kahit anong romantic relationship hanggat hindi ka nakaka-graduate. Sabi sa akin ng mga kaibigan mo, gusto nila kaedad mo. Yun ang gusto nila, hindi ang gusto ko, sabi ko. 5 taong agwat lang naman ang pagitan ng edad natin. Paano kung malaman ng magulang mo, magiging maayos ba ang lahat? Hindi ko alam, sabi ko. Ang alam ko lang, mahal kita. At walang ibang mahalaga, basta't nasa akin ka. Natatakot ako, sabi niya. Baka itanggi mo ako sa harap nila. Of course not, natatawang sabi ko. I will never. So stop worrying, pwede ba? A kiss will do stop me from worrying, he said. Sa publiko, bulalas ko. Bakit hindi? Tanong niya. Sige na nga, sabi ko, at hinalikan siya sa kanang pisngi, sa kaliwa, sa baba, sa noo, sa dulo ng ilong niya, at sa huli, marahan sa labi niya. Ano ba yan? Tanong ko habang nakapulog ang mga kamay ko sa liig niya. The sweetest, sagot niya habang nakatingin sa mga mata ko. Sa sobrang takot ko, may humintong sasakyan sa harap namin at pinaghiwalay kami. Nakikilala ko ito. Ito ay kotse ng aking ina. At tulad ng hinulaan ko, bumaba si mama. Napangiti siya, napatingin siya sa amin. Pumasok ka sa loob. Sa 1 minuto, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng kotse. My mom was driving. I was in the back seat, and Levi was seated beside her. Tahimik lang nang nagmamaneho si mama, at tila nakakatakot ang kapaligiran. Ma'am, sabi ko. Siya si Levi. Hinihinto ni mama ang sasakyan. Nagulat siya. Anong ginagawa mo sa buhay? Nagsimulang magtanong ang nanay ko pagkatapos niya i-compose ang sarili niya. Pumikit ako. She was at it again. Ma, sabi ko, ikaw ay... Stop it, hindi kita kinakausap, sabi ni mama. Nagtatrabaho ako sa marketing group ng isang sikat na brand, ma'am. He has a green eyes, ma, I batted, and awkwardly trying to change the topic. Oh, talaga? Sabi ng nanay ko. He's half, patuloy ko. Let's cut it out, biglang sabi ng nanay ko. Ana, may nangyayari ba sa inyong dalawa? Nanlaki ang mga mata ko. Ma, bulalas ko. Sagutin mo na lang ako. Sagutin mo ako. Mama, wala po. Iyan ay hindi sisitibo. Sagot lang. Frustration na sigaw ng mama ko. May nangyayari na ba sa inyong dalawa? Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko habang nakatingin kay mama sa rearview mirror. She was looking at me too. Her eyes full of warning, as if telling me na si Levi ay itatapon sa buhay ko, gaya ng ibang mga lalaki na nagtangkang maging boyfriend ko dati. Pero hindi. Ayokong makialam ang mga magulang ko. Ayokong gawing miserable nila ang saktan si Levi. Ayoko siyang masaktan. Pumikit ako ng mariin. Ano, Ana? May nangyayari ba? Tanong ulit ng mama ko. Napabuntong hininga ako. Magkaibigan lang kami. Nakita ko si Levi na biglang lumingon sa akin. Nataranta siya, pero bakas sa mukha niya ang sakit. Oh, my mom then flashed a smile. Totoo ba yun? Napatingin sa akin si Levi. Kitang-kita ko ang sakit na parang hinihiwa siya. Ang kanyang mga mata ay nagdurusa sa isang nakakamatay na sakit na nagpapahirap sa kanya sa loob niya. Ngunit siya ay ngumiti ng napakalungkot at napakasakit. Opo, tama, sabi niya. Basag ang boses niya. We're just friends. Gaya ng inaasahan.
Naging mahirap ang mga pangyayari. Naging malamig siya sa akin and everything. Halos hindi kami nag-uusap. Pero sinasamahan niya pa rin ako sa pag-uwi. Pero malayo siya sa akin at alam kong kasalanan ko. Hanggang sa lumala ang mga pangyayari. Hindi niya ako binalikan. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi na niya ako hinahatid pa uwi. Hindi na siya nakarating sa terminal ng bus. Sa aking mga masugid na tagapakinig, ang unang bahagi ng aking kwento ay tapos na. Pakisubaybayan na lamang po ang ikalawang bahagi ng kwento. Maraming salamat po.